Nay hatid sa pinagpalang bilog ay makakamit. Walhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong Sumigaw at sumigaw. sumiyaw, Walhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong susigaw. kahilingan ay makakamtan sa pinagpalang bilog yung ilaan. Apoy na walang hanggan, liwanag mula sa kaitaasan. Kapangyarihan Pasok ka mong dito sa tambahan ng taglay, ilaw. dulot nito Apoy na walang sa hanggan, iyong ningning mo at kaligtan, nagningning sa aking buhay, ngayon at sa magpakailanman. iyo ngayon. Apoy na walang hanggan, liwanag na mula sa kanununuan. Sa ngalan ng aking mga ninuno, Magsaya at sa angkan ng mga Payco at Gomez, magpunyi sa pamagitan ng aking ina na si Raquel Payco Gomez, kagalakan na ng aking tiyuhin sa pinagpalang bilog na si Ernesto Payco Gomez. kami. Inaalay ko ang liwanag nito para sa aking tiyuhin na si Danilo Payco Gomez. Pagdiwang Tanggapin niyo po siya sa ikabilang buhay. makakamtan sa pinagpalang bilog yung ilaan. Kapangyarihan mong taglay, dulot nito sa iyong buhay. At magandang gabi sa inyong lahat. Muli ito ang Apo Adma ng Templo ng Anituhan ng Luntiang Agama or Luntiang Agama Natural Divine Art Sign of Healing. At welcome to our day 5 of Practical Spirituality. Ang inyong nakita ay isang pag-aalay para sa aking yumao na tiyuhin, panganay na kapatid ng nanay ko na si Manong Dani, no, na taga Santa Rosa, Laguna po siya, no, at sa makabilang buhay po siya kaninang 2:00 ng hapon. So ang buong pamilya, angkan ng mga Payco at Gomez ay nagdadalamhati ngayon kasama ng aking pamilya sa Dolaro at Comon, no, dito sa Bulacan, no. Nakakalungkot dahil kasi magkakaroon po tayo ng total lockdown, pero ganun pa man ay patuloy lang po natin ibuhos ang panalangin para sa aming pamilya, pero tuloy-tuloy pa rin ang buhay. At yun nga po, yun po ang paksa na ating pag-uusapan natin is to live our life, no. Darating ang panahon na tayo ay papanaw, no, tatawid tayo sa kabilang buhay. Pero ang tanong nito is, habang tayo ay nabubuhay, ano ang ating ginagawa? Paano natin ginugol ang ating buhay dito sa mundong ibabaw, no? So, ito yung pamamaraan natin, or kumbaga ito yung araw-araw na kinakaharap natin. Ngayon, gabi na naman, matutulog tayo, at bukas ng umaga, ano ba ang gagawin natin? Although ang layunin ng buhay, sabi nga natin, no, ang layunin ng buhay is to grow and prosper. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay nagtatrabaho or nagsusumikap para kumita ng pera. Dahil aminin man natin sa hindi, no, ang buhay natin ngayon ay parang nasasakop ng pera. Although ito ang nakakalungkot sa mga nangyayari sa atin ngayon, no, nagiging alipin tayo ngayon ng pangangailangan natin ng pera. Samantalang ang pera na yan, tao lang din naman ang gumawa. So ibig sabihin, kung tao lang gumawa ng pera, ikaw mismo ay kaya mong gumawa ng pera, no? So paanong pamaraan, no? So ito yung sa pamamagitan ng mga kakayahan natin. Ito yung paglilingkod, maaring sa services, maari din naman ito sa pamamagitan ng produkto, no, na ibinebenta natin or pinagpapalit natin para tayo ay bayaran ng tao ng pera na siya rin naman gagamitin natin para pag-supply or pagtuston sa araw-araw nating pangangailangan. Pero sa buhay natin ay hindi lamang pera ang mahalaga, diba? Kailangan din natin pahalagahan ang ating katawan at ang ating kalusugan. Dahil kung wala tayong kalusugan, kung mahina rin ang ating katawan, paano tayo makakapagtrabaho? Siguro isang bagay
na dapat nating matutunan sa practical spirituality is yung pagpapahalaga natin sa ating buhay. Ano bang uri ng pamumuhay meron ka ngayon? Anong uri ng pamumuhay meron tayo ngayon? Ikaw ba ay naghihirap, nagdurusa sa mga kahirapan ng buhay? Umahon ka, kapatid. Umahon tayo. Meron tayong magagawa, di ba? Hindi dapat habang buhay tayong nakalugmok sa kahirapan. Sa pamagitan ng ating pagkilos, sa ating pagtsatsaga, no? Ay magkakaroon din tayo ng tagumpay. Pero dapat siguro baguhin din natin ang ating kaisipan, no? Dahil kasi baka ang iniisip natin ay kailangan natin ng pera, kailangan nating mangutang o kailangan natin ng tulong ng iba. Kasi kung laging iisipin natin na kailangan tulungan tayo ng ibang tao para tayo umunlad, eh lalo tayong mababaon sa utang. Kaya tayo nagkaroon ng sariling mga kamay at paa ay para tayo matutong tumayo at kumilos at kumawa. Meron tayong sariling pag-iisip, meron tayong katawan na dapat nating gamitin upang gumawa ng mabuti. At dahil sa paggawa ng mabuting na yon, yun din ang magdudulot sa atin ng kaginhawaan sa buhay. Sa pangalawang bahagi nito, gusto ko lang pong bigyang tugon ang katanungan, no? Dahil meron daw issue na patungkol sa isang psychic. Unang-una, hindi ko po kilala ang personally yung psychic na sikat ngayon. Pero ang masasabi ko lang po sa tungkulin natin, no? Tungkulin natin bilang binabaylan, tayo ay tagahatid ng liwanag. Tagahatid tayo ng liwanag upang makita ng tao ang kagandahan ng buhay. Alam na natin na tayo ngayon ay nasa gitna ng pandemic. Kumakalat ang karamdaman, hindi lang sa karamdamang pampisikal, pero ang karamdaman ng coronavirus ay nakaapekto na rin sa damdamin at kaisipan ng tao. Pero bilang isang psychic, bilang isang babaylan o bilang kaparian, no, maari nating ang isang tungkulin natin ay pagaanin ang kalooban ng sangkatauhan. Totoong masakit ang katotohanan na ipinapahayag, pero may tungkulin tayo bilang binabaylan na makipag-mediate or makipag-argue sa diwata na magbibigay sa atin ng hatol. Sa mga kapatid nating Kristiyano, kung maaalala ninyo po ang kwento ni Abraham, nung sinugo ng Diyos ang kanyang mga anghel para sunugin o lipulin ang Sodom at Gomorrah. Alam niyo po ba ang ginawa ni Abraham? Siya ay nakipag-mediate, no? Nakipag-negotiate sa mga anghel na kung maari ay iligtas ang bayang iyon. Pero namutawi pa rin ang kalooban ng Diyos para ibigay ang hatol, kung kaya't iisa lang ang natira mula sa lugar ng Sodom at Gomorrah, at yun ay si Lot, di ba? Dahil kasi pati asawa ni Lot tinamasa, naging estatwang asin, no? Pero ang gawain ni Abraham ay nakipag-usap siya o nakipagtawaran siya sa mga anghel. Ganon din naman ang nangyari nung sinugo ng Diyos si Jonah, no? Para bigyan ng hatol, babala ang mga tao sa Ninive. Pero si Jonah mismo nagmatigas ang ulo at sinaway niya ang Diyos dahil ayaw niyang maligtas ang mga tao. Ibig sabihin nito, bilang isang propeta, bilang isang manghuhula or binabaylan or psychic, no? Meron tayong tungkulin na pag-anin ang kalooban ng mga manunood, ng mga tao, ng sambayanan. Sabihin natin ng direkta, uy, mali ang ginagawa mo. Ito, itama natin. Sa panahon ng pandemic ay hindi makakatulong ang bigyan natin ng katakutan, ng maraming katakot or ng takot or ng terror ang kaisipan ng mga tao. Dahil naiisip ko nito
Pandemic na nga, bawal lumabas. Ang hindi bakunado, bawal makaalis. Yung mga ganung bagay, no? Tapos dadagdagan mo pa ng lindol, dadagdagan mo pa ng pagsabog ng bulkan, tsunami, bagyo, baha, etc. etc. Anong mangyayari sa taong bayan? Baka meron dyan mag-isip, magpatiwakal na lang, mag-suicide na lang. No? Hindi po. Pagpapahalaga sa buhay ang kailangan natin. At ito yung mensahe sa araw nito. To live your life. Paano tayo mabubuhay? Di ba? Paano natin isasagawa natin yung buhay natin? We should live our life free from fear, but in the fullness of love of God. Sana mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak natin, no, ito po yung laging tandaan natin. Masayang mabuhay, maiksi lang ang ating buhay. Pero sa buhay na ito ay kailangan makita natin ang liwanag ng dakilang kapangyarihan na siya nating magiging gabay. Hanggang sa muli, paalam! Babati